Good morning sa inyong lahat. Pag-usapan natin si Isko at ang Harrison Plaza. Alam niyo, etong Harrison Plaza, ano yan, memorable sa akin yan. Meron sentimental value. Hindi ako may-ari niyan. Nagtrabaho ho kasi ako diyan nung ako po ay estudyante. 1994 nung naging ano ako diyan, trabahante. Nagtrabaho ako sa Baker's Kingdom diyan sa Harrison Plaza. Okay, so ano yun, sa pag-aari yun ng Rustans. Kasi yung kabila niyaan ay SM. So kung nandun ka sa may Vito Cruz, sa harapan ng Rizal Stadium, then ang una mong dadaanan dyan pagpasok mo, eto pong sa may SM. Tapos tagos ka papunta roon. O, kaya lang ako naman, kapag pwede ako mag LRT, nakakapasok ako, dadaan ako doon. Kaya lang ang layo ng lakad. Doon. Ngayon, ang dinadaanan ko diyan, doon sa may Central Bank. Doon, para mismo sa employees entrance na. Okay, so ngayon, etong di ba sabi ko nga sa inyo, kakalkalin ko tong mga to, hanapin ko to. Dahil naalala ko yung mga pinaggagawa ni Isko nung campaign period. At malaking puzzle pa rin sa akin. Hindi niya sinasagot bakit siya tumakbo uling pagka-mayor. Samantalang mataas ang winnability niya kung siya po ay tumakbong pagka-senador. So malaking puzzle yan. Bakit? Anong babalikan mo sa Maynila matapos mo silang pagtaksilan? Iniwan mo sila. So, ito ho ang mga nakita ko sa aking mga pagkakalkal. Ito ha, mga pictures muna. And courtesy by YouTubero. Yan, si YouTubero na isa sa mga nakasama ni sa Manila Bay. Yan, so ito yung harapan niya, natandaan ko pa to. So, tinignan ko sino ba talaga ang may-ari nito. Yes, ang may-ari po ng Harrison Plaza, yung lote, yung property, ay City Government ng Manila. So, ito, naibenta ito. So, ito lahat ito, SM ito. Yan, lahat yan. So, kasi pira-piraso yan ng mga lote. So, isa-isa yan nabili, pero SM lang lahat yan. So, 4 billion po yung halaga ng pagkakabenta. Okay? So, ito. Parking lot nila. Nakakaiyak. Shit. Kasi unang-una, kasing edad ko to, 48 din. Na 48 years old. 1976 ito na nagsimula. Ayan o. Dito ako akit ako rito. Yan. Tapos, may mga arcade dyan dito eh. Tambay. Okay, dun sa may parte ng may bilog, ayan. Tambayan yan. Tapos nagkakaroon dyan ng malaking Christmas tree kapag Disyembre. Ang pinaka maganda ritong parte, pagka panahon ng mga sale. Yan. Ay, nako. Tapos, eto na yung itsura niya noong 2021, nang tuluyan na nga pong nabenta. Okay? Giniba na siya. Etong Shopwise sa tabi niya. Yan. Sinasabi ho ni na Isko, kaya niyang binenta dahil po sa pandemic. Ang tanong ko naman ay, buong bansa natin, napakarami nating mga local government units dito na mas mahirap pa sa Maynila, mayaman ng Maynila. Pero ang tanong, sino po sa kanila ang nagbenta ng mga patrimonial properties? Diba? Pag-aari, pribadong pag-aari ng lungsod ng Maynila o ng kanilang LGU. Sino sa mga yan? Mukhang tanging Maynila lang po ang gumawa nito noong panahon ng pandemic. Another question in my mind, bakit niya ginawa yan? Wala bang national government? Ang national government, nakakahiya naman kay Duterte. Trilyon-trilyon ang inutang nung panahon ng pandemic. Diba? Tapos ikaw aakto ka bilang isang yung galing-galingan ka. Diba? Kaya pala bili siya ng bili ng mga gamot doon na parang exclusive lang para sa mga Manileño. Ang dating kapag nagka-COVID ka, ito yung magiging gamot niya sa'yo, available sa kanila. So sikat nga naman siya nung mga panahon na yon. Kasi
Sa lahat ng LGU, siya yung merong mga ganong klase ng mga vaccine. Kaya sabi ko nga bakit hindi wala bang national government para diyan? 'Di ba? So 'to naalala ko pa 'tong lugar na 'to. Ito, this is the Central Bank, 'yan. Ito ang Manila Yacht Club, harap ng Ross Boulevard, 'yan, oh. Tapos, ito ang finance building, isang compound lang sila. Ito ho yung lugar na this is the Manila Zoo, 'yan. Ito yung lugar na employees entrance namin noon. Dito yung pantry, yung canteen, tapos dito yung mga basura. So yung mga tinanggal ng mga paninda diyan. Mga basura na talagang literal. May nakatira ditong pamilya, ginagawa ko nun sa kanila ko binibigay yung mga nare-reject ko na cake, mga pastries, yung mga yung mga nasa produce section, tsaka yung nasa meat section din. Sinasabi ko sa kanila, pagka meron kayong i-out na, wag nyo nang itapon. Total, nililista lang naman natin yan. Meron tayong BO, no, ng mga resibo, kung ilang kilo yan, ilang supot yan, wag nyo nang itapon. No? Ibigay nyo na lang sa kanila. Siyempre, hindi naman kami nagpo-pull out ng bulok. Pero pagka yan po kasi ay binodega namin, ang nangyayari doon, nabubulok lang yon diyan sa likuran, dito sa portion na to. Dito kasi yung receiving section Diyan yung mga sasakyan papasok. Ang bodega lang namin ng mga reject dito banda. Kinukuha nila pag may bagong delivery. So, naalala ko lang yung ano ko dyan, yung 1994 na naging part ng buhay ko bilang isang estudyante. Alungkot. Kasi ang isang nakakainis din po rito, nung campaign period noong 2019, sinasabi ni Isko Moreno, hangad niya para sa mga taga Manila, maski nung nakaupo na siya, etong poprotektahan niya. Kasi dati pa naman, meron ng mga talks about purchase of Harrison Plaza at saka yung Rizal Memorial Sports Complex. Yung pinakita ko sa inyo kanina, eto to, may si Rason, yung kaibigan ni PBBM. Yan, ang interesado na gawin itong condominium. Yung Rizal Stadium na yan. So, memorable din po sa akin ito. Bakit? Dati akong naglalaro ng judo since high school. And then sa UAAP din, naglalaro rin ako noon. Nagpa-practice kami dito. Meron kami dyan yung PADJA, yung Philippine Amateur Judo Association. So dyan kami naglalaro. Dito ko rin nakikita si Lydia De Vega pagka hindi na siya nagko-compete noon. And then si trainer na siya noon, pati si Onyok Velasco. Yan. Kaskata nila noon. So sa amin sila namimili ng mga pastries. Kaya ako sila namimit. Tapos naglalaro ako diyan pagka weekends. So eto, ngayon intact pa to. Sa pagbabalik po ni Isko Moreno, Diyos mio, sana hindi naman po ito matuluyang mabenta. Dahil pag-aari rin to ng Maynila. Sana, kunin na lamang ito ng national government, di ba, para maprotektahan talaga at hindi matulad sa nangyari dito sa Harrison Plaza, doon sa PNB property, yung PNB lot, di ba, na matapos masunog at napagiba na nga ni ERAP dahil talagang condemned na yung building. And then, tinuluyan naman ito ni Isko Moreno na ibenta sa mga incheck. Now, ayan na, yung 2022. Ngayon, malaki na yung progress nito. Papataas na. Sabi rin sa balita, ito, ng ABS, the government of Manila would continue to keep and protect its interests and two iconic establishments in the capital city. Grabe, no? Pangakong nabaliwala ng Isko. Last year, SM Prime Holdings bagged a deal to transform
the rundown Harrison Plaza, the Philippines' first major mall that opened in 1976 into a brand new commercial hub. Mga kababayan, wala po akong pakialam kung ano yung ginawa nila doon sa Harrison Plaza na ito'y pinalitan. Luma naman na po kasi. So, it has to be upgraded. Kung ito man po ay tayuan nila ng condominium or mall, wala akong pakialam doon. Ang issue natin dito, bakit binenta yung property? Yung lupa ho mismo ang nabenta rito ni Isko Moreno. Okay? Baka sabihin kasi, wala ka naman pakialam dyan. You live in Quezon City. Pakialamero ko eh. I live in Quezon City, pero ang kanya ho kasing mga salita rito, kasi nakakainis. Bakit? Nung bagito akong vlogger, isa yan sa mga sinusuport ko at hinahangaan si Isko Moreno. So, kahit na yung mga kasamahan ko ng mga vlogger noon, pinalilitaw na kung hindi dahil kay Isko Moreno, walang kalinisan doon sa Manila Bay. Pero talagang hindi lang rin namin maialis doon na si Duterte talaga yung nagpa-clean up doon sa Manila Bay. Kaya kako, ang dapat na lang nating i-pitch dito is habang mayroong paglilinis, si Isko Moreno yung nagmi-maintain. At yun naman talaga yung nangyayari. The City of Manila maintains the cleanliness ng Manila Bay. Sa kanila pa rin yung DPS doon hanggang ngayon na naglilinis doon, naghahakot ng basura mula pa alas 5 ng madaling araw. Ngayon, nung nabenta na yung property dyan, yung lupa, hindi po naprotektahan ni Isko Moreno. So nagamit niya yung pera, yung bilyones na kinita na pagbentahan dyan, pati ng ibang property, for his own political expediency. Masyado siyang naging pasikat nung panahon ng pandemic na pilit na pinalilitaw na yung Manila government, Manila LGU, merong sapat na kayamanan na para gamitin pantustos, lintian, hindi pala totoo, bagkos. Diba? Pinagbebenta yung mga properties. Katulad na lang yung Divisoria Mall, yung Divisoria Market sa ilalim na binenta rin ni Isko Moreno. Ayon dun sa mga nagtitinda ron na na-displaced, iyon ay donasyon pala ng mga mayayamang incheck sa mga ninuno nila. Nang sa ganon, ito daw po sila ng mga mahihirap ay may mapopwestuhan sa pagtitinda. Hanggang dumating ang panahon na ito hong Manila City Hall, yung mga nauna pang mga mayor kay Isko Moreno, ay binubuwisan yung mga may-ari. Which is tama naman. Kailangan lahat magbayad ng buwis. Kaya lang, hindi nila akalain sa paglipas ng panahon, naging pag-aari na yon ng Maynila. Dapat, di ba? So, may mali eh. May mali. Yung mga bentahan na yan naganap sa panahon ng pandemic. At isa po ang mayor na gumawa niyan, kundi itong si Isko Moreno. So, yung mga naunang mga pag-uusap, mga offer doon na ito'y bilhin, patulad nitong Harrison Plaza, lahat po yan nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Isko Moreno. Diba? Ang tanong, mga kababayan, yan ba ay dinala ni Isko Moreno? Sinabi ba niya yan sa taong bayan, sa mga taga Maynila? Binenta ko yung City College of Manila, yung dating yung PNB building, yung pwesto noon. Hindi niya sinabi yun. And take note itong si Isko, yung manok ni Duterte diyan sa Maynila. Yan ang manok ni Duterte diyan. Kita nyo nandiyan si Mocha. Tapos sabi ni Isko ngayon, palitan na yung congressman doon, si Joel Chua. Bakit? Si Joel Chua ang kumakalaban diyan diyan kay VP Sara. Diba? So kitang-kita nyo na, Isko Moreno is protecting Sara Duterte. Nung una, inaway niya yan. Yes, that's correct po. Yun yung nasa eskolta. Nabenta na rin po ni Isko nung panahon ng pandemic. Kaya ako nagtataka, sabi ko, paano nangyari, no? Ay sabi ko, walang hiya tong mayor ng Quezon City, hindi man lamang kami mabigyan ng ayuda. So, ako, di ko naman kailangan kasi yung company namin nagbibigay sa amin. Pero paano yung mga kabarangay ko, paano yung mga taga-ibang lugar?
Tapos nabalitaan ko, Manila, bastante. Oh. Bukod dun sa may kuha galing DSWD, meron pa siyang sariling mga panggastos-gastos. Diba? Ang tanong, gaano yung nagastos sa mga bakuna na binili? Magkano yung pinera mula sa pinagbentahan? Diba? Naging malinaw ba yan? Nagkaroon ba ng transparency sa mga tao? Oh. Wala eh. Wala akong napanood na paliwanag na maayos doon eh. Tapos, sa pagtataka ho talaga, ang taas ng winnability magsenador pero hindi nagsenador. Yun ng mga malabong manalo eh. Nagpipilit magsitakbo eh, gaya ni Attorney Vic, di ba? Nagpipilit na manalo kahit na fake news na gagamitin, manalo lang. Pero si Isko Moreno mananalo sa pagkasenador nang walang kahirap-hirap. Kahit na fake news niya si PBBM noon doon sa estate tax na kwento-kwenta nila ni Justice Carpio at naging 203 billion. Tapos ano nangyari? Talo pa rin siya, dinaig pa siya ni Manny Pacquiao. Di ba? Pero kung may survey na lumabas doon, kung siya'y tatakbo pagka senador, malaki ang tsansa niya talagang manalo. Baka nga kahilera siya ng mga Tulfo ngayon. Baka nasa top 5 si Isko Moreno. Pero bakit nagmi-mayor uli ng Maynila? Meron bang unfinished business? Diba? Hindi sinasabi niya no? Nung May 8, campaign period pa yan Plano niya ang in-city vertical housing. Totoo, nagkaroon naman po ng mga tinatawag dyan na condominium. Diba? Okay naman yun, nasunod naman niya yung condominium. Pero may kukwento ko sa inyo tungkol dyan. Merong catch yung yung condominiums. Yung mga miniums niya, hindi lang po yun sa condominium. Ang sinasabi nga ng ibang mga taga Maynila, pangako niya, gusto niya magkaroon ng pabahay, pero bakit naman ang nangyari, yung property, yung mga pag-aari, dapat nga, nagdadagdag sila ng properties nila na paparentahan, di ba, sa mga business tycoons na magamit sa mga negosyo nila. So, kikita ng tuloy-tuloy ang Maynila mula sa rental. Pero yung bentahan, paisahan yan. Pag naubos yan, wala na. Di ba? Paano na yung mga darating sa mga future Manileños? No. Di ba? So, yun ang isang malaking pagkakamali. Parang katulad sa national government, nag-privatization tayo. Inubos ng gobyerno yung mga pag-aari yung pag-aari nila at pinagbebenta sa mga pribadong sektor. Di nangyari, kapos na sa budget, nangungutang na ng panggastos. 'Di ba? Yung mga mamamayan, hindi niya na makayanan mag-provide ng trabaho sa kanila dahil wala na silang wala nang negosyo halos ang national government. Kaya nga dapat ang national government and LGUs nag-a-acquire pa kayo ng mga properties nang sa ganon may pagkakakitaan kayo at kung kayo ang magtatayo ng negosyo ron, makakapag-generate ito ng mga trabaho sa inyong mamamayan. Di literal na may maipagmamalaki kayo na kayo, ang gobyerno nyo, ang LGU nyo, o ang national government nag-provide ng trabaho. Diba? Hindi inasa lamang dun sa mga job fair ng mga private companies. Diba? Kalokohan yun para angkinin na project ng gobyerno ng LGU, yung job fair, pero ang nagbigay ng trabaho yung private company. Ay nako. Okay naman itong kanyang kondo na mga itinayo, pero alam niyo ho ba na yung kanyang mga kondo-kondo na yan, ganito ho nangyayari diyan. Eto sino po rito nakatira sa condominium? Taas ang kamay. Ay, taas ang kamay. Type 1. Yung, di ba sa condo, pagka tumira ka doon, halimbawa, kumuha ka ng unit. Meron kasing nangungupahan. Ang tinutukoy ko rito, yung kumuha ka ng unit para bilhin mo. Hindi ba yan si Rose Baroga, hindi ba magbabayad ka monthly? Di ba? Hanggang sa paglipas ng panahon, depende kung gaano kahaba yung terms ninyo. Magiging pag-aari mo na yung kondo.
Ganon. Parang sa NHA, ganon din. 30 years, magiging sayo na. Ngayon, yan hong kanyang mga condominium na pinapatirahan sa mga tao, katulad na lang yung dito sa Tondominium sa Baseco. So, nung napadpad kami dyan, kasi ang beneficiaries dyan, mga mahihirap na nakatira dyan, na ang kinikita sa isang buwan, nasa 1,000, nasa lang, mga siguro, 800 pesos, 1,600 lang ang kinikita nila. Tapos, ang renta dyan, nasa 1,500 ang isang buwan. Ganun ang renta nila. Sabi nga nila, paano pa kami makakasurvive? Maganda nga ang tirahan namin, inalis kami dyan. Akala namin murang-mura ang aming magiging renta. Ang mahal pala buwan-buwan. So yung kita namin diyan lang mapupunta. So marami hong beneficiaries na nailagay diyan ang umalis na. At ang mga nakatira, mga taga City Hall na raw. So, kaya nga meron may mga sasakyan doon. So, nung pangalawang pasok ko diyan, doon ako nagulat, may mga sasakyan na. Nako, hindi na nga ito yung mga original dito. At wala na rin yung mga nagbabalat ng sibuyas. Yung mga nagbabalat ng sibuyas, pumupunta yan dyan sa Delpan, Divisoria, kumukuha sila ng mga ibinabagsak dyan na sibuyas o bawang. Yan. Ngayon, nililinis nila yan, binabalatan nila, binibenta nila uli doon. Yan. Yung iba naman, pinupulot yung mga tinapon na ng mga tindahan. Na pagka meron ng nabulok, tatapon nila, babalatan nila yan, and then bibenta nila. Ganun lang yung kabuhayan nila dyan. So, kasi palagi kami dyan sa Baseco eh. Ngayon, ito pa, reklamo rin ng ibang mga nanirahan sa kanyang sa kanyang condo. Yung monthly na rental mo, no, is good lang po 'yan, diba, monthly basis. Hindi mo magiging pag-aari. Let's say tumira ka diyan, 30 years kang tumira, hindi mo pag-aari, wala pong ownership. Walang titulong dadating sa iyo, Jem. Walang darating sa yung titulo. Diba, tumira ka diyan, bayad ka ng bayad. Akala mo 30 years magiging sayo yan. Never. Never. Mismo from his own words, to mayor pa siya, ay tumira ka hanggat gusto mo, ibig sabihin hanggat kaya mong magbayad ng rentals. Tapos yung upa mo, pag oras ng let's say nagsawa ka ng tumira, ibabalik sa'yo ng national government. Ng LGU. So regardless kung sinong mayor na, ibabalik sa'yo. Let's say tumira ka ng 10 years. Ayaw mo na, uwi ka na ng probinsya. Para may pera ka, i-refund mo yung pera mo, kukunin mo. So ibibigay nila sa iyo lahat ng upa mo. Pero nung tumira ka, may laman na yang mga sofa, kompleto na yan. Lababo, ayos na yan. Lahat po 'yun pag nasira, kukwentahin yan. At ibabawas dun sa naiupa mo na i-refund sa iyo. For example, magkano ang sofa noong 2021? At hindi po yung sofa na tagdo 12,000 lang yung nilagay diyan, magandang klase talaga. So magkano yung toilet? Maganda kasi yung ginawa doon. So lahat po ng yan, nag-deteriorate yan, nabasag yung tiles, lahat po yun, kukwentahin yan ayon sa prevailing budget. Ganon yung nila. So wala ka nang makukuha. Kung may makuha ka, konti lang. Ito pa yung pinaka masakit dito. So 30 years ka tumira doon. Lahat ng kabataan mo, kaya mong magbayad, kumita talaga ng pera, di ba? Umasa ka na pagtanda mo, meron kang matitirahan. Ang problema ito, yes, correct Jen, lifetime mong babayaran. At pag hindi mo na kayang magbayad ng lifetime, aalis ka na. Magre-refund sa'yo. Pero yung mga nasira doon, babayaran, ikakaltas doon. Magkano lang makukuha mo? Diba? Pero okay pa yun eh. Ang hindi rito okay ito. Hindi ka magkakaroon ng karapatan na magmay-ari doon. Oh. Pwede mong ipamana, kamag-anak mo rin, immediate member of the family, tapos patitirahin mo doon para siya magpatuloy. Oh, ganun lang ang po pwedeng mangyari. Okay. So, ang kalokohan eh. 'Di ba? So, hindi ho talaga totoong pabahay yung ginawa niya para sa mga mahihirap.
Ang ginawa niya na lang doon, ano, talagang, ewan, negosyo. Sabi ko nga, walang ano, maaawa ka na lang doon sa mga nakatira dati na nung senior citizen na, umaasa na lamang sa pensyon, na alam niyo naman ang pensyon sa Pilipinas, panggamot na lamang po ng mga seniors natin, pang maintenance. 'Di ba? So, ipang-uupa mo pa, wala na. 'Di ba? So pagka hindi mo na kayang bumayad, homeless ka. Maliban na lang kung meron kang anak na sasalo sa'yo. So sayang. Sayang. Yun ang pangit doon. Walang ownership. 'Di ba? Tapos pag alis mo, kukwentahin. Sabi nga ni Tina, in accounting, depreciation cost should be considered. 'Di ba? Ganun na. Wala rin. Kawawa lang yung mga tao eh. 'Di ba? Ano, band-aid solution yung ginawa. Walang nga din si Isko Moreno. Biro mong ibenta yung Harrison Plaza na pag-aari ng mga martel yan. Nostalgic ang lugar na yan. At isa sa mga naunang mga department store, ang Harrison Plaza. Madalas nga ako namamasyal dyan. At nawiwili ka dahil sa dami ng negosyo sa loob. Ngayon, itong Isko Moreno na binenta pala yan. Kaya nga, sa mga taga Maynila, wag niyong iboto si Moreno. Walang silbihan sa Maynila, puro benta lang ang alam niya. Kasi gusto niyang mangyari, gusto niyang mangyari kasi sikat siya. Yung magaling. Diba? Ganun ang ginagawa niya, kino-compare niya yung sarili niya sa national government. Kasi, ipinoportray niya pala yung sarili niya pampanguluhan. Kaya lang, minalas siya. Ang nakalaban niya, matagal nang hinihintay ng taong bayan na kumandidato pampanguluhan, si BBM. Yun, olats. Tapos yung kanyang mga negatibo na sistema ng pangangampanya, lalo pa siyang nadisgrasya. Nagka-leche-leche yung kampanya niya, talo tuloy. Ito dati, nakakalungkot. Meron pa ritong High Alay Fronton. Ay, dito ate, yung Hypermart, High Alay yan dati. So ngayon nga, sabi nga bantayan din daw etong yung Rizal Sports Complex. Sabi niya, talks to sell Rizal, yan, halted as heritage site will be preserved. Yan. Teka, maalala ko lang sa kasaysayan, merong isang Aquino, tatay ata ni Ninoy Aquino, tama po ba? Ang namatay dito sa sa Rizal Stadium. Namatay, di ko alam kung ano yung laro na pinanunood niya doon na inatake sa puso. Pero may pending case yan sa sa kasong treason. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Yan, dito na tsugi 'yon. Sabi dito, on Wednesday evening, Moreno reaffirmed his commitment to retain the 80-year-old Rizal Memorial Sports Complex as a sports facility in 2016. Businessman Enrique Razon planned to turn the stadium, which once hosted a Beatles concert and a baseball game featuring Baby Ruth, into a mall. The plan was halted in 2017 after the National Commission for Culture and Arts and the National Historical Commission of the Philippines declared the 10-hectare complex a heritage site. Diba? So dapat lang. Now, when the PSC asked Moreno his position on the matter, the mayor said, hindi ko bibenta. Hindi ko bibenta yan. They will continue to redevelop it as long as it is being utilized as a sports facility for sports activities, he said. Manila needs to protect its cultural heritage. Moreno said in earlier interviews, other cities may be more progressive than Manila, but our historic landmarks is something others cannot have, he said. And these are Manila's real treasures. Talaga lang pero binenta mo yung iba. Diba? Kahit, alam niyo, para sa akin if I'm the mayor, kahit na yan ay hindi po deklarado na ito ay bahagi ng national heritage, I would not sell that. I would rather bug the national government. Diba? Ang gagawin ko, bulabugin ko yung national government, tulungan nyo kami.
Or hindi, ang leverage ko sa inyo, populasyon namin ng mga botante, hindi ko kayo ipaboboto sa kanila for failing to help us. Ganun dapat ang laban dyan. Di ba? So, ito property, pwedeng gibain nyo yan, parentahan mo kay SM, o di kumikita pa kayo, 25 years, di ba? 50 years sa kontrata. Importante, paano kung maraming mga properties dyan na dyan sa kamay nilaan na mabili pa nila o mahatak dahil po sa non-payment of real estate tax. Di ba? Paupahan nila, patayuan nila ng kondo, kumikita yung Maynila, magiging kayong self-sufficient talaga. 'Di ba? Magiging maunlad kayo like in Makati. Yung mga properties doon lalo namang nagsiyaman, yung mga may-ari ng lupa dahil po sa pinarerentahan nila yung lupa nila. Ang Makati government naman, malaki ang kinikita sa taxes naman. 'Di ba? Pero mas maganda sana kung ang LGU ang may-ari ng lupa at siya ang nagpapaupa. Di solid ang kanyang revenue. So kapag ka maraming revenue, merong malaking source of funds or maraming sources of funds, mas marami hong mga serbisyong maigagawad na libre at dekalidad sa mga mamamayan. 'Di ba? Ay nako. Kaya mga taga Maynila, nako po, mag-isip-isip kayo. Ayun, pasukan namin. Ay! Pero hindi yan, sa kanan pa ang pasukan dyan. Ito yung lugar na itong mabantot. Noong panahon na era, pabantot dyan eh. Ay mga nakatira mga homeless. Rizal Memorial Baseball Stadium. Ay nako. Okay, so iwan muna natin yan, Cisco.